Magandang umaga sa inyo lahat. Okay. Good morning. Ayan, loud and clear na. Oh, may audio na tayo. Ayan, good morning. Nako, eto, ang ganda ng topic natin ito. Magre-react tayo dito sa kabulastugan ni Mr. President Bongbong Marcos. Talagang yawa talaga, oo. Ano ba itong pinagagawa ni BBM, no? Ano ba itong pinagagawa ni Bongbong Marcos? Dito sa salamin ko. Oh, naiwan ko kasi sa bundok yung isa kong salamin eh. Okay, mahayang buntag sa tanan ha. Okay, parang out ang audio. Anong out? Anong out ang audio? Anong out? Out? In? In or out? Ayan na. Nagkalat ng kahiyan si Mr. President sa ASEAN. Sa ASEAN, at matindi rito yung ginawa niya sa summit. Oo, yung nasa may video ba kayo nun? Yung sandali nga, BBM ano yun? Sandali BBM Xi Jinping shake hands. Putang na parang tanga, no? Marcos si shake hands. Yan. Putang na matatawa ka talaga eh. Ewan ko ano nangyari dito kay Bongbong Marcos eh. Diba? Bakit? Ano? Diba? Humble pa daw yan, humble. Humble pa daw yan si Bongbong, si Okay, ito share natin ito Share natin ito, video na ito. Okay, ngayon ko lang ito titignan. Okay, napanood natin ito, yan ako. Yan. Iba. Yan, yan. Yan, biglang dumating dito si Makoy. Ano ko ang pinagagawa nito? Ano nangyari? Ayan. Ano sabi mo ito? Yan. Nakita nyo? Nakita nyo. Humble daw, humble. Kaya ayaw, ibang studio ka ba? Nandito tayo sa ilalim ng lupa. Oo, nasa ilalim tayo ng lupa eh. Sandali nga, set ko lang ito. Ba't nag-iba rito? May nakikialam dito sa setup ko. Si Kai Spencer yata eh. Sandali setup ko lang ito na maganda. Yan. Okay. Yan. Ayan. Humble daw. Paano naging humble yun? Yung humble, yung naghintay ka na lapitan. Oo. Tapos, nakipagkamay ka. Hindi. Parang tanga lang eh, di ba? Parang tanga lang. Ano nangyari dito? Ano ibig sabihin ng mga nangyari dito? Tapos meron ditong post si Criset. Yan. May post dito si Criset. Yan, si Criset. Ang sabi dito, cross the seat of several countries to approach Xi Jinping. Yan. Putang na, marami siyang dinaanan. May mga nakapwes doon eh. Puta, dumaan siya doon. As reported by Chinese media. Ayan. Ito yung report ng Chinese media. Ayan Basahin nyo. Nakalagay, photo released by the Philippine media show that the Philippine President Marcos crossed the seat in several countries, including Vietnam, and took the initiative to chase President Xi Jinping next to President Xi Jinping. Yan. Ang sabi dito. Ang sabi naman ni Kipichu, ni Criset, kakahiya talaga, made a beeline for the Chinese president, the one he always ties to insult. Biruin mo nga yun, ininsulto. Ito lagi niyang iniinsulto itong China di ba? Nung katatapos lang na ASEAN, inatake niya ito. Tinira niya itong China. Nakalagay dito I can't imagine how the world leader view him. Tama nga naman. This man who sent his fellow Filipino to prison abroad after that respected person helped bury his father. At hindi yan kaila sa mga ASEAN leader. Kasi alam niyo naman kung papaano galangin ng mga ASEAN leader si PRRD. Tapos nung namuno si Bongbong Marcos, pinakulong niya doon sa daig sa ICC si PRRD. Ano sa palagay niyo ang magiging tingin ng mga kapwa niya ASEAN leader doon sa ginawa ni Bongbong Marcos? Di ba isang traidor na Pilipino? Di ba? Kasi bakit? No one, especially world leader, respect a traitor. Sino ba ang re-respeto sa isang leader na traidor?
Yung ibang mga leader, pinoprotektahan nga nila yung mga citizen nila Lahat ng mga leader, gaano pa yan pinoprotektahan. Halos sumiwalay na nga sila sa sa ICI, maprotektahan lang nila yung kanilang mga citizen. Ay, Ka Spencer, good morning. Pagkatapos ito, ang kapal na mukha ni Bongbong Marcos. Di ba parang nga siyang tae na pinandidirihan doon? Wala namang nagtitiwala sa kanya. Ito dito, sabi no one trusts a known traitor. No one wants to deal with the people they know will just renege on their promise. They know what he did, the Dutertes. Di ba? Alam nila kung ito Siyempre yung mga kasama natin sa ASEAN, iba't ibang bansa, meron yang mga ano dito sa Pilipinas, may mga embahada, may mga embassy yan. May mga embassy yan. Yung mga embassy na yun, may mga ambassador yan. Kunyari, Malaysian ambassador to the Philippines, di ba? Ano sa palagay ninyo ang mga balita na pinapadala niyan doon sa kanilang bansa? Di ba yung kawalang hiyaan ni Bongbong Marcos? Tapos aasahan ni Bongbong Marcos na irerespeto siya? Bibigyan siya ng recognition? Admiration? Para saan? Sabi dito ni Criset. Di ba? For the Western leaders, he just lapdog. Tuta lang siya Ayan Anak ng tutyang talaga Tapos nakipagkamay ka, parang bida-bida ka pa, hindi mo alam, nakakahiya ka doon. Ito, pakinggan natin si Bongbong. We have just finished today the here in Gyeongju. Live before live before hand after retirement. Ang ganda dito. Hindi ko never pa ako nakapunta dito. Ano daw? Ang ganda sa South Korea, never ka ba nakapunta sa South Korea? Utang ina. Ang ganda dito. Hindi ko never pa ako nakapunta dito. Hindi ko alam ganun pala kaganda dito. Anyway, that's why kami yung mga kasama namin, yung mga leader. So kailangan natin bumalik dito as a civilian. So parang we can do that. Anyway, so we just finished that. And this afternoon, we witnessed the turnover of the chair of APEC from Korea, the Republic of Korea, and now to the People's Republic of China. So China is going to host the APEC for the next year. It was actually a very productive meeting, and because the subjects that were taken up are some of them very productive now. Talaga? Kung very productive yan, ano ang napala ng Pilipinas? Sige, ano ba napala? Bakit? Some of the most important and difficult subjects that the Asia Pacific countries are facing. Of course, trade led the subject matters, but of course many other things came in about the cooperation between countries for AI. What are the directions that we should take? What are the in terms of climate control, climate change? Sige. How do we finally figure out the loss and damage type issues for that and but mostly really it was forward natin and as usual I took advantage of the free time between meetings to have as many conversations with as many of them as many of the leaders and even some of the Ano ba kinakalikot mo dyan sa kamay mo? Utang nang sumasagot ka kung ano nung pinatitignan mo dyan, kinakalikot mo dyan. Ano ba yan? Pulpulong ba yan? Of the free time between meetings to have as many conversations with as many of them as many of the leaders and even some of the ministers about any subject. It's always very interesting to see the other points of view and how people's perspectives are on the world condition and all that. So that I think has been put it this way. I'm going home. All of us are going back to Manila with a lot of ideas to think about and some. Para ba ako nasa imbornal? Hindi nga Kasmi. Bakit ganon? Anong nasa imbornal? Para ba ako nasa ibang dimension? Ayan, okay na. Nagtutyang talaga to si Kasmi, dami arte. Ayan, okay na. Tuloy. Some work to do to develop those ideas, and I think that that will be that is a good reason for having these summits. So I'm very happy, despite the fact that it was a very tight schedule because we just came back from ASEAN, from KL, and we went almost directly here. But nonetheless, it's worth the fatigue and the sleep starvation. That's not important anymore. Sige, bisa mo. Sir. Sir, may we know what's the wisdom behind the creation po ng Task Force Philippines between the Philippines and the United States? Because it is basically it's organizing ourselves into a more cohesive unit in terms of the protection of the freedom of navigation in the South China Sea, the West Philippine Sea for us. So yun lang naman yun. Because it is members of the military, they have to. Nakaano pala ako, Kasmi, yung audio ko galing sa camera. Ito pinalitan ko na, okay na to. Established procedure so as to be able to operate together. And iba yung participants ngayon.
Iba yung mga ibang vessels na pinadala ng Amerika, iba yung gagamitin ng Navy natin. So we have to put together a new structure. Nanay Plus, good morning. Make maximum use of the time that we're doing these exercises. Sir, quick follow-up lang po. How will this new task force be different sa iba pa po nating partnership with the US? And do you see this as a mechanism that will ease the tension and aggressive actions of China in the West Philippine Sea? Well, at the very least, what is the difference is because the vessels are different. So may carrier group, merong tayo rin, meron sila. So we have to learn how to work with a different set of parameters, military parameters, and that was the basic difference. It will not lower. It will not. Sorry, it will. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Na sabihin dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension. And that's not what's going to happen here. Thank you. Thank you, sir. The next question from Daryl CR from PNA. Good evening, sir. Sir, could you share lang po the key outcomes of your bilateral meeting with South Korean President Lee Jae-myung? Ano pong maasa natin from the meeting in terms of investment, security, and defense cooperation? Thank you, sir. Well, of course, I had to meet the new president because bago nga siya, hindi pa kami nagkakilala. I had only been able when he was Putang na parang gulo-gulo mo kausap, Bongbong. BBM ang gulo-gulo mo kausap. Tinatanong ka, kung ano na pinagagalaw mo dyan? Sumagot ka ng maayos, ang likot-likot mo, putang na, nakakairita ka panoorin eh. Wala lang ang kwenta yung pinagsasabi mo, ang likot-likot mo pa, pumirmis ka nga. Anak ka ng shock tong ayusin mo yung tanong mo sa sagot. Ayusin mo yung sagot sa tanong. May kinakalikot ka pa sa ibaba mo. Ang gulo mo. Of course, I had to meet the new president because bago nga siya, hindi pa kami nagkakilala. I had only been able when he was when he newly took office. All I was able to do was give him a telephone call. And this is the first time I met him was in KL. Pero sandali lang because so we made the point that we have a bilateral meeting. Well, in the bilateral meeting, I'm happy to say that the cooperation between the Republic of Korea and the Philippines will continue at the very least, and we have found many other ways where it can even be developed and intensified, deepened, and that is something that is always to the good. And you know that the Republic of Korea has always been very supportive of the Philippines. They are helping us with equipment for modernization of our military. They are also helping us with joining our exercises and beyond defense and security. If you will do a little research, the Korean Exim Bank has so many projects in the Philippines na talagang nakakatulong sa atin. If only you do this, hindi naman knowledgeable about the issues that we have to face in terms of infrastructure development, in terms of digitalization, in terms of all of those manufacturing. And so that again is what we discussed. And I said I hope it continues because maganda naman yung ating partnership, hindi nakakagulo, maayos ang trabaho. You are hiring very many people. You are transferring the newest technology to us. So that is all again to the advantage of both Korea and the Philippines. So maganda talagang usapan namin, and it turns out that he's married to a Filipino. Yeah, kaya sabi we have a special connection. So Nonsense. Thank you, Mr. President. the nephew is married to. Salamat po, Mr. President. The next question from Kat. Sige. Naku, nahilo na. Kulang din sa tulag, sir. Bilisan mo, sagutin mo na yung tanong na isa kanina. Diyos mo yung marimar ka, tagal-tagal. Sir, you earlier mentioned that you're keeping a close eye on the meeting between Chinese President Xi Jinping. Iyan. Ito magandang tanong. Okay. Pakinggan nyo You earlier mentioned that you're keeping a close eye on the meeting between Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump. What key in their meeting do you feel that will impact the Philippines most and is most of concern to you? Well, Hindi nga nagkaroon ng meeting. Hindi nga nagkaroon ng bilateral meeting between Donald Trump and Xi Jinping. Itong si Bongbong Marcos. Walang nangyari. Inisnap nga yan kaya nga lumapit na lang yan Hindi nga yan pinapansin parang tae nga yan Iniiwasan niya yan. Kasi alam ng mga kapwa niya leader, isa itong traidor. I'd love to know, but parang we haven't gotten very much information out of either side, either the American side or meron ba anong balita ninyo? I'll ask you. Baka kasi you monitor the news. Ano bang nangyari sa meeting nila? Nung nakikichismis ako lahat ng mga leaders, may alam ka ba, anong nabalitaan mo? And it so happened during the round table, katabi ko si Secretary Lacnic. Kami ang dalawa. So I kept pushing him at the end, can you share some? Yeah, but I was very tight-lipped about it. So, Putang ina mo, hindi ka mapakali Sige, Troy. The best information I got says that they have declared peace for at least a year. So the trade war will be trade war yun, at least for a year. Or at least that's the agreement. And pag nung sinasabi sa amin yun, ang usapan nila for a year. We hope it lasts a year. So do we. But medyo nakahinga ang buong mundo ng kaunti. Dahil medyo nagkaayusan. Kahit na hindi kompleto, nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, China at saka US. So yes, I think in the end, it was good that they met. And it was good that they came to some conclusions. We are waiting to see more, trying to get more information to see how it is. Hindi mo napansin, Bongbong Marcos, si Donald Trump na US na sinasamba mo, na kinikilingan mo, tinalikuran mo yung pagiging magkaibigan ninyo ng China. Hindi mo napansin,
Yung Amerika nga, nakikipag-usap mismo, napakalaking bansa, napakalaki ng ekonomiya, nakikipagkasundo sa China. Tayo Pilipinas, wala naman tayong binatbat. Tapos ikaw pa nagmamalaki. Si Donald Trump, nakikipag-usap sa China para magkaroon ng kumbaga sa peace talk tayo pagdating sa trade war. Ikaw naman putang na gusto mo bombahan ng water cannon diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? ikaw ang galing mo magmalaki. Wala ka namang binatbat. Facts. The Philippines, our trade deals with the US, our trade deals with China, and I guess within ASEAN and within APEC. Yeah, it really affects the entire world. Sir, for my follow-up question, just two prongs. First, sir, was it a deliberate part for the Philippines to skip a meeting with the US President? And Deliberate part of the Philippines na mag-skip ng meeting to the US President. Okay, pakinggan nyo First, sir, was it a deliberate part for the Philippines to skip a meeting with the US President? And second, we understand to not have a meeting with US President Trump. And second, you met briefly with President Xi Jinping. May we know to what extent the Philippines would actually cooperate with China in the region? We didn't ask, neither side asked for a meeting from the US or from the Philippines. So that's basically the reason why we didn't. Because we are... Hindi daw siya humingi ng meeting sa US President at saka sa China. Ikaw pa nagmalaki. Hindi ako humingi ng meeting sa kanila, ha? Talaga? Ha? From the Philippines. So that's basically the reason why we didn't. Because we are in very, very close communication with the White House. We are in very close communication with, I know that the SND is very close communication with their Secretary of, hindi na pala Defense, War. Secretary of the Department of War. In terms of trade, both Secretary Chris Roque and Secretary Decgo are still in the middle of negotiations for certain products in terms of the tariff schedule that the Americans have put up. I'm guessing here, but I would imagine that his purpose here was to connect back with ASEAN and with South Korea and with Japan and then meet with Xi Jinping. And he managed to. Kasi pagkatapos ng meeting nila ni Xi Jinping, ibig sabihin hindi siya pumunta dyan para makausap ka, ganon. Kasi huyo ka, huyo. Ganun ba yun? Umuwi na kagad. And he was represented by Secretary Latnik. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that kasi yun lang naman ang pag-uusapan namin Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan public alert notice. Sinabi niya, wala naman kami pag-uusapan Ang pag-uusapan lang namin about West Philippine Sea. How about economics? How about the investors? Wala. How about the project? Yung mga proyekto na ipinangako ng China sa Pilipinas, hindi mo pinurso na dapat ituloy para sa makapag-create ng trabaho sa mga Pilipino? Para matuloy na yung mga naiwang proyekto na ipinangako ng China kay PRRD? Hindi mo, wala na kayong pag-uusapan kundi gulo lang sa West Philippine Sea? Yung ba ang gusto mong mangyari? Hindi ka ba nakipagkasundo na tapusin na natin itong sigalot na ito, mag-imbis na tayo, ganito, ganyan? Wala. Kasi kagaya na nangyari sa Vietnam, sa Malaysia, sa Thailand, sa Cambodia, sa Indonesia, na nagkaroon ng mga proyekto ang China, ayaw mo nun? Wala ka namang nakuha proyekto mula sa Amerika, ayaw nga makipag-usap sa iyo ni Donald Trump. Anong silbi mo? Bakit nagpunta ka pa dyan? Yung mga bansa na nagpunta dyan ay walang ginawa kundi makipag-usap sa China para sa mga proyekto, para sa mga investor. So, meron din ako yun. Para sa atin, ang kala mo, papagsak na again, this is not that this is APEC. It's an economic meeting. We don't really talk about. This is APEC about economic meeting. Ano ang naiuwi mo para sa ating ekonomiya? Sige nga. Ano ang naiuwi mo para sa ating ekonomiya? Sige nga. Such issues. In ASEAN, pwede pa. These political issues. That's why I always bring it up. But I didn't. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason ang hirap lapitan talaga, we were held in the holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit ba. Suntukin pa ako ng security guard niya. Mahirap daw lapitan si Xi Jinping. Mahirap na pilitin, baka suntukin daw siya ng mga security guard ni Xi Jinping. Ibig sabihin, aminado ka na weak leader ka. Kasi kung tigasin ka na presidente, putang ina, pares kayong leader Leader sa leader, pag lumapit ka sa isang leader, di ba, pares kayong leader. Pareho kayong presidente. Bakit natatakot ka? Bakit hirap na hirap kang lapitan? Bakit natatakot ka? Na baka suntukin ka ng security ni Xi Jinping. Sige nga. Ha?
bansang Pilipinas, bakit yung ibang mga leader ng ibang bansa, hindi naman nahihiya, hindi naman natatakot, na masuntok? Ha? Anak na. Ay. So, but when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako pumapati. Hindi ba baka kung anong sabihin, baka naman Nakakaya ito, hindi pa. Yun yung masaklap eh. Babati ka pa? Matapos mo tirahin nung nakalipas na ASEAN Summit, babatiin mo pa? Binira mo eh, tapos babatiin mo? Pagkatapos mo magsalita ng hindi maganda, babatiin mo, iko-congratulations, mahihiya ka pa, putang na hindi ka nga nahiya nung binanatan mo. Diba? Hindi ka nga nahiya nun eh. Anak ka ng tutyang ka talaga, Mr. Bongbong Marcos, oh. Ano? Gagalit pa bigote ko eh. Hindi nga. Bakit ganon? Anak ng puta na kasi, no? Ha? Kasi nga, inuna niya siraan. Kaya nga siniraan mo ng siniraan eh. Pati nga ano ng Malaysia eh. Nagalit sa'yo eh. Di ba? Ngayon, ang tanong, ano ngayon ang aasahan mo sa summit na yan? Magkatapos mong banatan ang China, gusto mo humakot ka ng respeto? Gusto mo humakot ka ng recognition? Gusto mo humakot ka ng admiration? Para saan? Ha? Eh wala kang naiwi para sa ating ekonomiya eh. Puro ka West Philippines eh. Hindi nga. Anak ka ng tutyang ka, oo. Putang ina. Sa kabila ng mga pagbatikos mo sa China, Mr. President, ang kapal ng mukha mo makipagkamay pa. Hindi nga, ito, ano kaya ang magiging resulta ng ano kaya magiging reaksyon ng mga taga-suporta ni Marcos ngayon, ng mga tanso, loyalista, dilawan, pinklawan, ng mga anti-China? Sige nga, yung mga anti-China na mas pinipili ang Amerika pero wala naman tayong napapala sa Amerika. Ngayon para lumalabas dito, putang na, nagpapapansin ka eh. Nagpapapansin ka sa China eh. Kasi magkatapos mong balatan, parang na-realize mo, parang mali yung ginawa mo eh. Ano na lang ang sasabihin ng mga anti-China kay Marcos? Kagaya ng ginagawa nilang pag-atake kay Duterte na pro-China, sinasabi nila. Sige nga, sige. Diba? Putang ano yan, double-faced diplomacy? Putang na nung nakarang ASEAN, putang na ASEAN Summit, putang na, inatake mo yung China. Pilit mo pinapipilitan, igalang ng mga bansa yung tinatawag na UNCLOS na yan, yung freedom of navigation na yan. Putang na, nagbida-bida ka doon, nagtapang-tapangan ka. Di ba? Na pro-sovereignty ka. Anti-China ka. Ngayon sa APEC dyan sa South Korea, putang ina niyan, makikipagkamay ka? Gumawa ka pa ng paraan kahit natatakot ka na baka masuntok ka ng mga security? Ha? Putang ina niyan, ano na? Putang nasa na yung tapang na pinakita mo sa China? Ngayon parang ang plastic-plastic mo ngayon dyan pagdating sa APEC. Sige nga. Putang ina, wala kang sariling disposisyon eh. Wala kang tinatawag na strategic coherence, wala. Anak ng putragis na yan. Alalahanin nyo alalahanin natin nung simula pa lang ng bagong termino niya ni Bongbong Marcos. Pagkatapos niya makipag-usap sa China, tinalikuran niya, pinalakas niya yung image niya bilang isang pro-Western o pro-US. Pro-US na presidente. Pro-US ako, putang ina niyan, di ba? Hindi natin alam kung bakit biglang nag-turn around, di ba? Nawala yung ano niya, yung friends to all, enemy of none, nawala. Di ba? Di ba? Inilako niya yung Pilipinas diyan sa Washington, diyan sa Amerika. Okay. Pumayag siya na dagdagan yung EDCA site. Okay, di ba? Tapos tinanggap niya yung mga narrative na anti-China tayo. Anti-China tayo. Iyan ang itinanim niya sa isip ng mga Pilipino. We are anti-China. We are pro-US. Ngayon, maraming loyalista. Lalong-lalo na yung mga nasa middle class at saka yung mga pro-US, di ba? Yung mga mayayaman. Naniniwala sila na si BBM anti-China. BBM is anti-China. Si Marcos anti-America. Yan, ganyan na lang. Para pag-usapan natin, sama natin si PRRD anti-America. Ang tanong ngayon, Mr. President, kanino ka ba talaga? Pro-America ka? Hihimod ka na ng point sa China.
Dati tinutuligsa, oo, tinutuligsa ng mga Marcos loyalist si Duterte bilang nagbenta, binenta daw tayo sa China. Ngayon, ibalik natin yung argumento, yung ano mo dyan. Ano gusto mo ba, ano bang gusto mong makuha? O anong gusto mo bang palabasin sa pakikipagkamay mo kay Xi Jinping? Akala ko nga makikipagkamay ka kay Xi Jinping, susuntukin mo na kasi anti-China ka eh. Akala ko lang naman yun. Di ba? Ano ngayon? Hindi nga. Di ba? Bakit lumalapit ka ngayon? Bakit nagpapapansin ngayon? Di ba pro-America tayo? Sa kabila nga ng pagiging pro-America natin, wala nga tayong nakuha sa kanila eh. Maliban dyan sa edge ka na yan eh. Wala naman tayong nakuha malaking investment dyan. Wala rin naman tayong nakuha mga malalaking strategic defense upgrade. Wala. Wala naman pinakita. Meron ba binigay sa atin? Lahat naman yung binayaran naman natin. Samantala yung edge basis dito, libre. Hindi nga. Yung papapatayon yung edge base dyan, naging dahilan pa yan ng tensyon between Philippines at saka China. Hindi nga. Ngayon, putang ina, nakikipagkamay ka, parang pagkatapos ng banatan, makikipagkamay ka. Pinipilit mo i-congratulate sa, ano yung pakikipagkamay mo, photo op? O napapapansin ka? Di ba? Parang sinasabi mo, bati na tayo. Ganun ba yon? Hindi nga. Baka pwede na tayong, baka okay na tayo, wala na tayong problema. Ako hindi ko malaman kung anong style mo, Mr. President eh. Hindi ba? Hindi sa totoo lang. Kayo, ano yung pananaw nyo? Ano ang dahilan ng paglapit ni Marcos sa China? Kay Xi Jinping? Ano ang dahilan? Hindi na nga siya pinapansin nun eh. Statementship lang yon. Ganun lang yon. O malamang, pwede. Hindi, kaya nga, ano sa palagay nyo? Anong pananaw ninyo doon? Photo ops, di ba? Ako palagay ko, kasi maraming bumati ko sa kanya doon eh, lalo na nung nagsalita yung Malaysian Prime Minister. Ano yung sinabi ng Malaysian President? Kung galit ka, kung may problema ka sa China, wag mo kami idamay. Di ba? Yun ang sinabi ng Malaysian President. Kumbaga sa kung titignan mo yung perspective nun, hindi lang yung simpleng gesture of courtesy o diplomatic politeness, hindi lang. Yung paglapit ni Marcos diyan kay Xi Jinping. Kumbaga sa nawawala na ng direksyon itong si Marcos, nawawala na ng impluwensya, wala nang respeto. Wala na. Kumbaga sa hindi na siya nirerespeto ng China at saka ng Amerika. Nawawalan ng respeto sa kanya yung dalawang bansa. Wala na, hindi na nga siya pinapasintain na nga siya eh. Hindi lang tayo, mas okay pa nga yung tayo. Tignan niyo yung mga survey ngayon. Grabe yung survey ngayon. Putang ina naman, presidente ka ng Pilipinas, kalaban mo sa survey tae, kalaban mo sa survey ipis, kalaban mo sa survey lamok, kalaban mo sa survey bulate, kalaban mo sa survey surot, panalo pa rin sila, hindi ka manalo-nalo. Anak ng putang ina talaga oh. Diba? Nayawa na. Hindi nga. Kasi nga wala kang nakukuhang kapalit sa Amerika eh. Pagkatapos ng lahat-lahat ng mga EDCA sites, sumali tayo sa military drill, hayagang pagpapahiya mo sa China, doon sa speech mo. Di ba yung sa kabila ng mga banat mo sa China nung ASEAN? Siguro, ang inaasahan mo noon, yung bumanat ka doon sa China noong ASEAN, inaasahan mo sa Amerika, magkakaroon tayo ng mas maraming foreign investment from US, mas maraming military aid, mas yung tinatawag na diplomatic support from Washington. Pero ano nakuha mo sa Amerika sa kabila ng mga banat mo nung katatapos lang na ASEAN Summit? Wala kang nakuha sa US. Zero major economic project. Puro photo op lang. Walang pangako. Empty promises nga eh. Ngayon, na-realize mo ba? Na-realize mo ba, Bongbong Marcos, na hindi ka kasing halaga sa Washington? Wala kang kwenta, gaya ng iniisip mo? Ginagawa ka lang pamain yan eh, ginagawa ka lang pon dyan, para dyan sa tinatawag na geopolitical, dyan sa West Philippines laban sa China eh. Pero wala kang reward from US. Ngayon, lumalapit ka kay Xi Jinping, baka sakaling mapansin. Di ba? Ano papansin? Wala na, huli na. Bakit? Bakit ka nagpapapansin kay Xi Jinping? Wala kang napala sa US.
Wala. Desperado ka na. Wala na eh. Wala na. Desperado ka sa investment inflows. Ha? Eh alam naman ni Bongbong Marcos, palala na ng palala yung fiscal strain ng gobyerno natin. Palalim na ng palalim yung mga utang natin. Mahina ang revenue collection natin. Ninanakaw pa ng mga politiko. Bagsak din ang confidence ng mga private sector sa gobyerno. Ha? Wala. Eh yung mga Chinese funded project, ano nangyayari? Wala. Umaasa ka ba na yung mga China funded project na yan, may babalik mo yan? Hindi na. Kahit sinong economic team mo, direkta, wala na. Alam nila yon. Walang ibang bansa ang kayang magpautang o magpatayo ng proyekto na kasing bilis ng China. Tandaan nyo yan. Kaya kahit na nakakahiya, kailangan mong lumapit, kailangan kumapit ni Bongbong Marcos kahit pa magmukha siyang balimbing. Bakit? Wala na, isolated ka na sa ASEAN eh. Pinagalitan ka nga ng Prime Minister ng China, ng Malaysia eh. Ano sabi sa'yo? If you have problem with China, don't pressure us. Walang sumusuporta sa'yo sa ASEAN sa iyong anti-China rhetoric, wala. Ibig sabihin, hindi ka sinusunod ng mga ibang ASEAN leader. Habang nakikipag-away ka sa China, sila nakikipag-trade na sa China. Ha? Habang inaaway mo sila sa China, sila pinangakuan na ng China ng mga proyekto, ng mga investment. Eh ngayon, pagdating dyan sa APEC, dyan sa South Korea, nakita mo kung gaano ka out of place. Out of place ka. Kaya ginawa mo, lumapit ka. Nakipagkamay, parang gusto mo makipagkaibigan. Gusto mong masali. Sa loob ng Asian Circle. Parang gusto mong, siguro nabalitaan mo yung mga pangako. Yung mga proyekto ng China sa mga kapitbahay natin sa ASEAN na wala ka. Di ba? Wala ka. Habang yung mga kalaban mo yung mga kasama natin sa ASEAN, kagaya ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, may pakinabang na sa China. Ikaw, nga. Sayang lang ang effort mo. Di ba? Habang sila nakikipag-meeting na yung mga economic leader nila, ikaw, naiwan ka sa isang tabi, walang pumapansin, ang tingin sa'yo, tae. Ha? West Philippine Sea pa more. Ipaglaban natin. Total patriotic tayo eh. Wag kayong lalapit sa China. Kailangan pro-Philippines tayo. Amerika lang ang kakampi natin. Anak. Ang tanong, may investment ba na ibinigay ang Amerika? Wala. Nga. Ate, Alice Pearl, di ba? Ngayon yung sabihin si BBM, anti-China. O pro-China. Sige. Yung Amerika walang tiwala sa atin. Bakit? Balitang-balita yung corruption dito eh. Diba? Ang tingin naman ng China sa iyo, putang ina, may tinatawag kang ano ba tawag doon? Double face ka. Oportunista ka. Para lumalabas yung paglapit niya kay Xi Jinping, yung pakikipagkamay niya, yung pinilit niya yung sarili niya eh. Parang sinusubok mong ayusin yung nasirang komunikasyon ninyo eh. Nasirang ugnayan, wala na. Bakit? Hindi naman matibay eh. Ikaw ang sumira eh. Ngayon, anong gusto mo? Gusto mong baguhin yung narrative dito sa bansang Pilipinas? Di ba? Ay, makipag-ibigan na tayo sa China ha? Ngayon, paano yan? Mamumura ka ng mga dilawang tae niyan. Mamumura ka ng mga tanso niyan. Maraming Pilipino, kahit hindi pro-China, kahit na pro-America, maraming Pilipino, naiinis dyan sa style mo. Ang yabang mo eh. Napakayabang mo, Mr. President. Hindi sa totoo lang. Yung pagkamay mo, yung paglapit mo dyan, parang pinapakita mo lang, kita nyo marunong ko makisama kaya ko statement ako parang ganon. Tama yung sinabi ni statement ako Pero ang katotohanan, damage control yan sa ginawa mo. Kasi nga, nakikinabang na yung mga kapitbahay natin eh.
Oh, sa China eh. Samantalang tayo, wala eh. Di ba? Yung paglapit mo kay Xi Jinping, hindi yan dahil kailangan ng bansa natin. Parang gusto mo lang palabasin, oo, na relevant ka pa pagdating sa international stage. Oo. Pero wala talaga. Di ba? Ganun yun. Wala. Style mo bulok. Traidor, walang pagtingin sa kanya. Ang ibang, wala nga eh. Wala. Hindi, sa totoo lang. May inis ka lang eh. Ay, nako. Yung pag... puta, nakagano lang. Mukha ni Xi Jinping, nagulat pa nga eh. Di ba? Sus Mariosep. Hindi, sa totoo lang. Wala. Di ba? Ano yung tira mo dun? Ano yung tira mo dun sa ASEAN? Sa APEC naman, biglang pa-humble ka. Biglang parang ano eh. Hi, Presidency, congratulations. Putang ina niyan. Di ba? Parang baliwala lang yung sinabi mo nung nakaraang linggo. Ay, sis. Anak ng putang. Bakit ba ganyan, Mr. President? Ano ba talagang pakay mo, Marcos? Ano yan? Diplomacy ba talaga yan o desperation? Ha? Hindi nga, sa totoo lang. Desperado ka na ba? O kasi wala kang nakuha sa Amerika? Matapos mong ipangalandakan, yung mga EDCA site na yan, ipinahiya mo yung China sa speech mo dyan sa ASEAN. Ano naging kapalit nun? Sa Amerika? Wala, di ba? Wala. Walang malalaking investment. Walang economic relief. Wala. Walang bagong trade deal. Wala. Puro ka lang photo op. Puro ka lang handshake. Pero walang laman. Totoo yan, Tess Rubies, nakakaya talaga. Tignan mo, ngayon nakikita natin yung pattern. Kapag hindi pinansin ng Amerika, si Bongbong Marcos, lumalapit siya sa China. Kapag dinala siya ng China, tatawag siya sa Washington, parang batang hindi alam kung kanino kakampi ang buang. Diba? Ano pa? Desperado na sa investment. Alam nating lahat, bumabagsak yung kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas. Bagsak ang ating tax collection. Yung utang natin, palaki ng palaki. Yung Build Better More, walang nangyari. Kinurap ang pera. Ngayon, kung may magpapautang man sa atin, sino ang mabilis magpautang at sino pinakamabilis gumawa ng mga proyekto? China lang. Kahit anong sabihin, merong... Ewan ko sa inyo. Di ba? Yung China may pera. Merong cash yan. May pera yan, mayaman yan. Kaya kahit nakakaya, ginagawa ni BBM. Ano sabi niya? Baka suntukin ako eh. Ng mga security guard. Putang ina, pareho kayong leader. Natakot ka? Magaling kang kupal ka. Natakot ka nga lumapit kay Xi Jinping ng personal eh. Makikipagyera ka pa? Makikipagbombahan ka pa? What? Diyos mio. Mariosep. Magaling kang kupal ka. Hindi mo nga Kaya nga, bakit ka nasusuntukin? Wala namang ginagawa. Leader ka! Hindi ka naman barangay tanod. Diba? Anak mo. Oh, yan na, bumalik na. Nalalaglag punta ka ng internet to Hindi nga ito kawawa to si BBM eh. Alam niyo kung bakit? Sa Amerika, ang tingin sa kanya, tuta. Tingin sa kanya sa Amerika, tuta. Tingin sa kanya ng China, balimbing. Tingin ng ASEAN sa kanya, irrelevant. Putang ina niyan. Di ba? Wala ka na, Bongbong Marcos. Wala na. Sa totoo lang. Irrelevant ka sa ASEAN eh. Oh. Tingin ng China sa'yo, balimbing. Oh, tingin ng Amerika sa'yo, tuta. Anak. Di ba? Ay. Hindi, sa totoo lang.
Tapos sasabihin pa ng mga mga loyalista, oh, kita niyo si BBM, ang galing makisama ni BBM. Nakikipagkamay sa China. Pero sa mga nakakita ng totoo, lumapit lang yung para makapag-photo op. Wala namang tunay na diplomacy, walang respeto. Sa totoo lang. Alam naman yan si Marcos, papansin yan si Marcos, sabik yan sa international validation. Oo, hindi niya yun nakukuha sa sarili niyang bayan, hindi niya yun nakukuha sa Pilipinas. Oo, dito bakit? Hindi niya nakukuha dito. Puta ka na sa survey nga lang, kalaban niya, ipis, talo pa siya Di ba? Kaya sinusubukan niya makakuha sa pamamagitan ng mga picture, mga handshake. Yun. Tandaan natin ito tandaan ninyo. Si PRRD si Tatay Digo. Tandaan ninyo, ang tunay na leader, nilalapitan. Nilalapitan yan. Kita mo si Donald Trump, lumalapit pa sa ibang mga leader ng katatapos lang na ASEAN. Si Bongbong Marcos nga hindi nga nilapitan ni Donald Trump. Xi Jinping, nilalapitan. Yan ang tunay na leader. Si PRRD, nilalapitan. Kung tunay kang leader, lalapitan ka, Bongbong Marcos, hindi mo kailangan mag-cross doon sa harapan ng mga iba't ibang leader ng bansa, makatawid ka man lang, makatawid ka man lang kay Xi Jinping. Hindi mo kinakailangan magmakaawa o magpapansin. Yun ang tunay na leader. Di ba? Sus Mariosep. Yan ang tandaan nyo. Ang tunay na leader nilalapitan yan. Pag lumapit sa iyan, pag nilapitan ka niyan, yung mga malalaking bansa, yung ibang world leader, nakatingin sa inyo parehas. Parang nanonood ng sine. Yun. Yun ang tunay na leader. Ikaw wala ka, tae ka dyan. Di ba? Kayo, ano sa tingin ninyo? Pinaya mo lang yung sarili mo Sino ba mas nasaktan dyan sa ginawa mong yan? China? O tayo mismo mga Pilipino? Na pinapanood siyang kumakapit kahit kanino basta may camera. Di ba? Comment nyo. Huwag nyo kalimutan mag-like Di ba? Good luck na lang daw sa 2026 ASEAN, sabi ng Malaysia. El Filibusterismo, hindi ata napag-aralan ni Bangag. Ang kulit ang aso ko. Di ba? Ano kaya ang kayo. Ano ang masasabi nyo? Doon sa pahayag ni Marcos, doon sa kapihan, doon sa yung sinasabi niya, pinilit niyang makapunta kay Xi Jinping. At nag-congratulate at sinabing, mahirap lapitan si Xi Jinping. Kasi nga, at saka sinabi, ayaw niya namang mamili. Baka suntukin siya. Saan ba yun? Dito yun, di ba? Able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders. Hindi naman yun lang ang pag-usapan namin. Kung hindi, ayan public alert notice o meron. With President Xi Jinping again, I decided for because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang pag-uusapan namin Hindi naman yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan public alert notice o meron din ako yun. Holding room. But every time he comes in, he's surrounded by securities. Ang hirap na pita. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. Binuin mo, no? Leader ka ng isang bansa, natatakot kang lumapit kasi baka masuntok ka? Ha? Kaya ka lumapit kasi baka masuntok ka? Kaya ka lang pumilit kasi baka daw ma-open si Xi Jinping. Kaya pinilit niya makapunta kay Xi Jinping para i-congratulate siya kahit na tangina talaga na mahayop naman yan. Ano yan? Mr. President, parang pinahiya mo yung sarili mo sa harap ng buong mundo. Bakit? Hindi mo kinakailangang ipaliwanag sa media kung papaano mo pinilit na makalapit sa isang kapwa mo, head of the state. Bugok! Pinahiya mo? Pinagmalaki mo pa sa media? Pinaliwanag mo kung paano mo pinilit na makalapit sa kapwa mo, head of the state? What? Putang ina. Pareho kayo head of the
State, hindi na ka lumapit. Dahil may security ka, gago, putang ina. Magaling kang kupal ka. Parang pang ugag. Putang ina talaga niya. Eh talaga? Eh di wow! Ano ka? Real Talk Motive, thank you, thank you. Thank you sa pagpapaliwanag ng aking live, ha? Oo, nakulubiwanag din, oh. Oh, yung iba dyan, baka naman, di ba? Yung mga ganyang bagay, ay, Mr. Marcos, hindi mo dapat nasabihin pa yan. Yung mga ganyan. Sikreto mo na dapat yan, eh. Pero sa kaso dito ni Marcos, putang na siya pa mismo nagkikwento. Kung parang kinikwento niya pa kung ano no na kung paano siya halos magmakaawa para lang makipagkamay. 'Di ba? Pinagmamalaki mo pa yung kahihiyang ginawa mo. Walang leader na may dignidad ang gagawa niyan. 'Di ba? Anak ng putang ina. Ay nako. Bakit ka naman susuntukin ng mga security guard, 'di ba? Sabi, baka suntukin ako ng mga security. Putang ina, hindi yan biro. Tanda yan ang kawalang respeto mo sa sarili mo. Kahit na sa tono mo, biro yan, nakakasira yan ng image mo bilang isang presidente. Bakit? Kasi, sa mga ganyang forum, mga international forum, kagaya ng APEC, yung mga bawat kilos, yung mga bawat salita ng mga leader, may mga interpretation, ano yan eh, diplomatic interpretation yan eh. Kung ikaw sinabi mo na baka suntukin ka ng mga bodyguard ng kapwa mo leader, parang pinapakita mo na wala kang proper diplomatic coordination. Wala kang self-secured composure. Parang tinatanggal mo lang ng dignidad yung sarili mong posisyon. You are a president. Presidente ka rin. Head of the state ka rin. Anak ka ng syoktong ka. Utay. Baliw. Papatuloy lang ito na isa kang weak leader. Paano mo ipagmamalaki ngayon sa soberenya ng bansa kung ikaw mismo nagpapakita ka ng pagka-insecure sa harapan o sa harap ng ibang leader? Sige nga. Ha? Lalong-lalo na yung sinabi mo na baka ma-offend si Xi Jinping kasi hindi ka pa nag-congratulate. Nagpapakita yan ng takot mo. Hindi respeto. Bakit? Sa tunay na diplomacy, yung respeto, mutual yan. Hindi yan sa isang side lang o sa isang panig lang. Yung isang side ma-open. Diba? Walang ganon. Kung may respeto si Marcos kung may respeto ka sa sarili mong bansa, Bongbong Marcos, dapat hindi mo kailangang pilitin yung sarili para lang magmukha kang magalang sa kanila. Yung linyahan mo na baka ma-open si Xi Jinping kung hindi mo babatiin, parang inamin mo na rin na mas mababa ka sa kanya. Ha? Leader ka rin eh. Head of the state ka rin. Anak. Pareho lang tayong presidente. Ewan ko sa'yo. Tapos tatawid kang gano'n, dami nalampasan, no? Nilampasan mo, mga nakaupo sila. Di ba nakita nyo ng mga nakaupo sila? Tumayo ng Xi Jinping, nakipagkamay sa kanya, di ba? Putang na, ano tawag doon? Unbecoming, head of the state, unbecoming eh. Bakit? Kasi yan, may mga may mga tinatawag tayong diplomatic channel eh. May interpreter, may protocol officer. Hindi mo kailangang i-cross yan. O dumiretso ka. Kasi si Xi Jinping, highly protected leader yan eh. Kung gusto kanyang lapitan, siya mismo ang lalapit sa'yo. Ha? Tandaan mo yon. Pero sa ginawa mo, na ikaw ang lumapit, tapos ipinagmayabang mo pa na nakalapit ka sa kabila ng mga mahihigpit niyang mga security guard, ay anak ng putang ina naman yan. Tapos sasabihin mo, yung linyado mo nakakahiya, hindi ka pa nakakabate. Ha? Tama, nakakahiya nga. Pero, putang ina ka talaga. Ewan ko sa'yo. Pilit na pilit ka lang kasi dahil nga sa photo op. Putang ina talaga. Ang tunay na nakahiya dyan, yung ginawa kang katatawanan. Ginawa mong katatawanan yung sarili mo.
yung sarili mong posisyon bilang presidente ng Pilipinas. Pag na anti-China ka, tapos lalapit ka sa China, makipagkamay ka? Ano, plastic? Ay! Si Bangag hindi highly protected, high lang talaga. Ay! Huwag ganon! Nakaulo. Di ba? Nakakainis eh. Yung tingin nga ng ibang bansa eh. Sa international optics, di ba? Sa international optics, ano ang basa dyan ng basang-basa na ng ibang bansa yan eh. Parang sinasabi ng ito yung leader na na ito si Bongbong Marcos yung umaatake sa China eh. Tapos lalapit makikipagkamay for the sake of photo op, for the sake of the camera. Ha? Tangina mo. Di ba? Wala. Unang anibersaryo ng pagtraidor type the Punisher, Duterte sa November 18. Oy, ganun na ba? Kahit simpleng protocol lang, di marunong mag-observe si Bangag. Sobrang Bangag, ganun talaga. Hindi nakakainis. Yung sinasabi mo na baka suntukin ka ng security, Mr. President, hindi yan nakakatawa. Hindi yan nakakatawa. Bakit? Tangina. Head of the state ka eh. Di ba? Parang sinasabi mo na weak ka talaga. Pero ibo, presidente ka, presidente rin si Xi Jinping, tapos ang katapat mo, security lang. Tangina ng buhay ito. Sa security pa lang takot ka na, how much more doon ba sa tao? Tangina talaga yan, desperado na ang buang di ba? Ito, malinaw na malinaw desperado na si Bongbong Marcos. Malinaw na malinaw sa galawan mo, Mr. President. Bakit? Obsessed ka na obsessed na obsessed image ka na Parang gusto mong makilala bilang ano tawag doon? Modern Asian statesman. Putang ina niyan. Lakad, lalaban daw sa China. Security pa lang takot na. Putang ina. Visit kayo. Huwag kayo ganyan. Putang ina niyan. Security pa lang di ba? Putang ina niyan. Style na ito Bongbong Marcos. Parang sinasabi niya Xi Jinping, pansinin mo naman ako. Huwag mo akong isinabin. Parang ganun no? Sa totoo lang, desperado na si Bongbong Marcos. Kaya siguro niya nilalapitan, kasi bagsak yung ekonomiya natin, di ba? Wala Dami pang mga kawatan. Siguro, kaya isa rin yung sandali lang, kaya pilit niyang nilalapitan yung China. Di ba? Anak ng putang ina. Tinawag mong mananakop ng lupa, ng isla, pagkatapos makipagkamay. Dapat pagalit. Nagagalit sa iyo yung mga dilawan yan. Di ba? Binuhin mo yan, putang ina. Malaking achievement na sa kanya yung nakipagkamay. Hindi sa totoo lang. Hindi naman natin kailangan ng ng pakikipagkamay. Yung achievement niya na nakamayan niya. Hindi, di ba? Maganda nakipagkamay siya. Tapos may naiuwi siya na mga proyekto, mga investment, mga project from China to the Philippines. Di ba? Putang na achievement sa iyo, nakamayan mo, si Xi Jinping. What? Anak. Baka hindi mo alam, putang ina Pagkatapos makipagkamay, nag-alcohol si Xi Jinping di ba? Mahirap na, baka may pulburon yun. Sa totoo lang. Hindi, nakakainis Putang ina talaga. Ewan ko sa'yo, Mr. President. Ay, nako. Paano pa natin matatapik ito? Si Pinuno. Tama. Si Pinuno is only a fan. Panic. Correct. Parang gano'n na nga. Parang siyang na-starstruck kay Xi Jinping Ng putang ina. Iuwi niya, yung shaken sila. Di ba? Yung shaken sila. Baka sakali. Desperado na to kasi si Bongbong Marcos. Bakit? Sa Asia, hindi na siya sinusundan. Malaysia at saka Vietnam, mas piniling makipagkaibigan sa China kaysa makipagsigaan dyan. Kagaya kay Marcos. Di ba? Si Marcos, ano ginagawa niya? Puta, nakipagbardagulan. Sa Amerika naman, wala naman siyang mapala. Di ba? Ngayon, biruin mo, kaya alam mo, hindi siya pinansin. Yung tarif nga, di ba? Yung sinabi niya, yung tarif na makakatulong daw. Sa kaya hindi siya humingi ng zero tarif. Anong sabi? Pakinggan niya natin ito. Ay putang ina, nawala. Gago ang puto. Gusto niyan. Ito.
Ito, pakinggan natin ito. Yung Indonesia, yung Thailand, Malaysia, Cambodia, nakakuha ng zero tariff. Pilipinas, ano nangyayari? Panorin natin Ang takeaways sa The Big Story ngayong gabi ay mula sa aming panayam kay Noel Leco na isang ekonomista kung saan sinabi niyang hindi niya binili ang paliwanag ng Pilipinas na kaya tayo hindi nabigyan ng mas magandang deal ng Amerika kaugnay ng tariffs ay dahil dinidepensahan yung agricultural sector natin. Pero para sa kanya, hindi yon katanggap-tanggap. Sabi niya talagang mahina tayo, hindi tayo isang malakas na bansa na magaling sa negosasyon o pinakikinggan ng ibang bansa. Kumbaga, para tayong isinasantabi lang. Kaya mas mahusay ang naging negosasyon ng Malaysia, Thailand at Cambodia kumpara sa atin. Katunayan nga dapat ay bigyan tayo ng kahalagahan ng Amerika dahil we are their longest ally sa Southeast Asia. May mahabang relasyon tayo sa US kumpara sa tatlong bansa. Pero gayon pa man, ganun na nga ang pagtrato sa atin. Ang kanyang rekomendasyon ay palakasin muna natin ang ating mga ang agriculture, sabi niya, ang mga industriya dito sa loob ng bansa para tayo ay bigyang halaga ng ibang bansa pagka tayo ay humarap sa kanila. Kumbaga, globally, we are weak. We are looked at as a weak nation. Because we have a weak leader. Di ba? Kaya nga hindi tayo pinapansin. Kasi weak. Binabaliwala tayo ng malalaking bansa. Pati na rin yung mga karatig bansa natin dito sa ASEAN. Pagkatapos gusto mo pang idamay yung ibang bansa ng ASEAN, Mr. President, para lamang magalit din sa China. Ang linaw! Oo, malinaw! Di ba? Hindi nga siya pinansin ni Trump eh. Totoo yan. Basura siya sa paningin. Ulitin natin. Baka sabihin nyo naman eh. Ay, baka AI yan ha. Ang takeaway sa The Big Story ngayong gabi ay mula sa aming panayam kay Noel Leco na isang ekonomista kung saan sinabi niyang hindi niya binili ang paliwanag ng Pilipinas na kaya tayo hindi nabigyan ng mas magandang deal ng Amerika kaugnay ng tariffs ay dahil dinidepensahan yung agricultural sector natin. Pero para sa kanya, hindi yon katanggap-tanggap. Sabi niya talagang mahina tayo, hindi tayo isang malakas na bansa na magaling sa negosasyon o pinakikinggan ng ibang bansa. Kumbaga, para tayong isinasantabi lang. Kaya mas mahusay ang naging negosasyon ng Malaysia, Thailand at Cambodia kumpara sa atin. Katunayan nga dapat ay bigyan tayo ng kahalagahan ng Amerika dahil we are their longest ally sa Southeast Asia. May mahabang relasyon tayo sa US kumpara sa tatlong bansa. Pero gayon pa man, ganun na nga ang pagtrato sa atin. Ang kanyang rekomendasyon ay palakasin muna natin ang ating mga ang agriculture, sabi niya, ang mga industriya dito sa loob ng bansa para tayo ay bigyang halaga ng ibang bansa pagka tayo ay humarap sa kanila. Kumbaga, globally, we are weak. We are looked at as a weak nation. Tapos makikipagdigmaan ka pa doon sa West Philippine Sea, weak nation niya tayo. Hindi yan alam ni Bongbong Marcos. Ariela, ano masasabi mo rito? Di ba? Buisit. Paano ngayon yan? We are a weak nation. Patay kang bata ka. Ano nangyari? Ano nangyari? Nga. Di ba? Mario Joseph. Ano sabi rito? News update. Inamin ni dating National Bureau of Investigation Jimmy Santiago na napilitan siya magbitayo sa kanyang pwesto kaya nag-resign. Ayaw kay Santiago. Okay lang yan. Mag-resign ka na lang. Total binababoy naman yung apelyido mo. Di ba? Ay nako. Yun lang. Magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Pagpalain natin. Pagpalain nawa kayo natin, Panginoon. Kita-kita tayo sa susunod na live. Love you all, Mama Chup Chup. Babush.